Mayabo ha. Yung mayabo na imo milk. Wow, yummy. Yummy milk. Oh, mixing. Wow, so yummy. Hello po, good afternoon. So today is March 10, 2026 and it's already 3 p.m. in the afternoon. So good afternoon and good morning naman sa mga nakapanood sa umaga and good evening po sa gabi naman. So paano ko ba siya napahinto sa pagpapadede? As in, sa totoo lang, hindi madali, mahirap kasi 100% breastfeeding siya. Nakatikim lang siya ng formula is nung newborn siya kasi mixed feeding ako kasi konti pa lang yung lumalabas sa breast ko. So, hanggang sa, parang hindi umabot ng 1 month na mixed feeding siya. Ano na, tuloy-tuloy na yung full breastfeeding niya. So, yun, nahirapan talaga ako magpa-formula sa kanya kasi ayaw niya talaga. Kasi sinubukan ko nung 6 months siya. Hinahanap pa rin niya yung breastfeed ko. So, hanggang sa, alam mo naman, minsan sa mga nanay, advantage din talaga ang breastfeeding. Hindi ka nagigising ng madaling araw para maghugas ng bottle or para magtimpla. Kahit tulog ka, kung nagising yung bata, ilagay mo lang yung padedean mo lang siya, tapos kahit tulog ka, dedean lang siya ng dedede. Hanggang sa lumalaki siya na mismo yung pupunta sa dede mo. So, yung tulog mo tuloy-tuloy. Hindi yung stop ka na naman kasi ganito. Although, hindi naman talaga 100% tuloy-tuloy kasi kahit napapadede ka, minsan yung diwa mo gising. Pero unlike naman dun sa nagpo-formula, don't get me wrong sa mga nagpa-formula, hindi nyo naman ginusto yun kasi yung iba kasi may mga dahilan, may mga personal reason din. Pero based na napapansin ko, especially sa mga kapatid ko, gigising sila para magtimpla, hahawak sa dede, ganyan. Alam mo yun, yung mga something like mga senaryo na ganun. Pero kung okay lang naman sa'yo, okay lang din, wala namang problema. So yun, minsan din tinatamad ako. So ayan, kasi nga din hindi rin ako sanay yung templa, ganyan ba. So, binibreastfeed ko siya hanggang sa 1-year-old siya. So, sinubukan ko na mag-formula. Konti-konti. Umiinom naman siya ng konti, pero naghahanap pa rin siya. Umiiyak, naawa ako. Lalo na pag may sakit yung bata. Alam nyo ba, mas advantage sa mga breastfeeding, especially pag may sakit yung bata. Kasi, malabo sa kanila made-dehydrate. Kasi yung comfort zone nila is yung breast milk mo. So, masama man yung pakiramdam nila, wala man sila sa mood, or kahit ano pang nararamdaman nila, padedein mo lang siya. Ilagay mo lang sa dibdib mo. Nagiging okay sila. Don't know sa iba, ganun. I don't know if ganun sa iba. Sa akin, ganun siya. At saka, ang kagandahan din sa breastfeeding is, pag nagkasakit, madaling gumagaling. Yung napapansin ko. Nagumagaling agad at saka hindi rin sakitin. Alam mo yon. So, yun nga. Mas advantage siya kung ang breastfeed kung kung nagkasakit yung anak mo. Tapos, hindi siya masyadong iyakin or malabo siya ma-dehydrate kasi dedede siya ng dedede sa breast milk mo. Yun, alam mo yun. Ang disadvantage lang naman is, hindi ka rin makakagalaw na masyado. So, okay lang din sa akin kasi nasa bahay lang naman ako. Nag-stop na rin ako magtrabaho. So, kaya din matagal akong nakapag-video ulit kasi may tindahan na ako. So, same time, para makatulong din sa asawa, nagtitinda din ako at saka nag-alaga sa bata, sa mga house chores dito. Alam mo yun, nanay work. Alam mo yun. Tapos, yun na. Hanggang sa 2 years old, sinubukan ko na. Naawa ako pag sinasabi, Mama, I want dede. Alam mo yun, yung marupok tayong mga ina, hindi natin kayang nahirapan yung anak natin. So, yun. Hanggang sa dumating yung time na
kailan ba yun? November 10, 2025, last year. Yung dalawang dibdib ko, nagnanana na sa sugat. Kasi nga, actually hindi na siya masyadong dumidede kasi kumakain naman na sila, 'di ba? Kaya lang before sila matulog or before sila matulog or pag nagigising sila ng madaling araw or pag kinaumagahan or hindi maganda yung pakiramdam nila, dumidede sila. Hanggang sa dahil wala na masyado silang nasisip-sip, kinakagat nila yung nipple or minsan nilalaro, kinakagat. Sobrang sakit. So, doon na ako nag-surrender. Sabi ko, hindi na to pwede. Dapat i-stop na to siya. So, ang ginawa namin ng asawa ko, nagdikdik kami ng luya. Sobrang effective niya sa amin. Luya. Dinidikit ko siya dito sa dibdib ko. Tapos pinapakita ko sa kanya. Sabi ko, mayayay ang dede. Di ka pwede. Mayayay. Pag subukan niya ng isip-sip, hindi niya nagugustuhan yung nasa, so ayaw na niya. Tapos mga tagal-tagal, babalik na naman siya. Mayayay din. Talaga. Ginaganon ko lang siya. Hindi ka pwede magdede kasi mayayay. So, yayay. Yes, yayay si mama. So, kailangan lang talaga yung puso mo ready. Lalo na pag madaling araw. At saka kakargahin mo siya pag gusto niyang dumede, ikargahin mo na lang siya para ma-comfort siya. Kasi dedede siya pagkakamadaling araw, sabihin, dede mama, no, mayayaya, yes. Tapos karga na lang, gusto mo karga, you want karga. So kakargahin mo siya. Titiisin mo ang mga time na yan hanggang sa 3 days na. Hanggang sa nakalimutan na niya. Paminsan-minsan, ngayon, basta 3 months before siya mag 3 years old, stop na, wala nang dede, hindi na siya dumedede. Tapos, bumili ako ng iba't ibang klaseng formula hanggang sa napunta ako sa lactum milk, hindi niya gusto yung yung chocolate. So, yung choco. Lactum milk. So, pinasisip-sip ko sa kanya umaga at saka gabi. Konti-konti yung straw kasi naaaliw siya doon eh. Yung straw namin sa soft drinks, pinapatry ko sa kanya. Hanggang sa kahit anong bote na pwede niyang para dedede lang siya. Hanggang sa okay lang siya. Nung una, yung yung formula niya, alam ko hindi to pwede, pero nilalagyan ko ng pinch or 2 to 3 pinches ng sugar para masarap siya pag ididede niya. So, pag niya, sisip-sip niya, pag iinumin niya. Pero hanggang sa katagalan, unti-unti ko din binabawasan. 2 pinches, and then 1 pinch, and then hanggang sa wala na. Hanggang sa, okay na sa kanya, pero lang siya, day and night lang ko lang pinapainom. Bago siya matulog at saka pagkagising niya sa umaga. Minsan hindi niya nauubos, okay lang yan. Basta wag ka lang mawala ng pag-asa. Templa ka lang ng templa, kahit hindi nauubos, kahit hindi nagagalaw. Ipapasip-sip mo sa kanya. Hanap ka ng kahit na baso or straw or dede na may straw. Kasi ngayon dede na may straw ang ginagamit niya ngayon eh. Meron kasi nun. Lahat ng klase, yung pamaraan, lahat bilhin mo. May mga mura naman dyan sa mga sa mga maliliit na malls. May mga mura naman dyan na mga kahit pwede niyang gamitin hanggang saan siya maging komportable. Kasi pag sanay na siyang dumede ng gatas, kahit kahit sa baso mo pa ilagay yan. Minsan sa baso nga baso na nilalagay ko ng straw sa soft drinks. Yun yung first hanggang sa nagustuhan na niya. Hanggang sa, okay, hindi naman gustong-gusto niya kasi kumakain naman na siya ng rice. O kahit pa paano lang, mayroon lang siyang calcium or mayroon lang siyang gatas na iniinom araw-araw. So, pwede na yun. Ang kaibahan lang kasi pag napapansin ko lang sa mga full or 100% breastfeeding, hindi kalakihan yung mga anak natin. So, okay lang yan. Basta hindi lang siya magkasakit. Malayo lang, hindi lang siya mabilis lang siyang gumaling, hindi siya sakitin. Okay lang yan. Okay lang yan. Walang problema yan. So, yun lang ang story ko about sa paano ko siya napastop sa breastfeeding. Yung luya lang talaga. Yung una,
iyak siya na iyak sa luya. Kailangan tatagan mo talaga. Tatagan mo na tas kung iiyak siya kasi gusto niya dumede, kargahin mo lang. Kailangan ready din yung katawan mo sa pagkakarga. Hanggang ngayon, kinakarga ko pa rin siya. Ewan ko na lang. Nasanay siya. Pero minsan naman, nakakatulog naman siya yung siya lang. Minsan, karga-karga. Ewan ko ba, kahit anong gusto, basta hindi na siya dumedede, hindi na rin ako nahihirapan pag nasa labas ng bahay or saan ako pumupunta. Kahit nasa mall, nagpapadede ako ng toddler. Iba naman yan sila pag dedede. Bukas talaga lahat kasi lalaruin nila yung isang dede. So, kahit pa paano naka-relax na rin ako. Yun na, bumibili na rin ako ng gatas. Pero isang yung yung maliit na carton lang ang binibili ko kasi day and night lang naman. Minsan nga, day lang o minsan night lang. Ganun. Kasi kumakain naman sila. So, yun lang po ang journey ko about sa pagpapastop ng magpa-stop sa breastfeeding. So, yun po. Sana po makatulong or sana makakuha kayo ng idea. At sana kung nag-work sa akin, sana po mag-work din po sa inyo. Alam ko, hindi po madali bilang isang ina ang ganitong sitwasyon, lalo na 100% full breastfeeding ka. Mahirap silang, kasi minsan nga, wala silang ganang kumain, diba? So, tapos hindi pa sila nadede sa atin. So, hindi pa siya umiinom ng formula. Mahirap yun para sa atin. So, yun na. Sana mag-work din po sa inyo. Paalam! Sana po abangan nyo ang next video ko. Kahit na anong gagawin ko, sana po panoorin nyo. Please like and subscribe. Thank you. Bye!